Nagpapanig kayo ng partido pala. Ang partido ni Digonggong. Bakit? Kasi sinabi ng DOJ Secretary na hindi raw nila pipigilan ang pagpasok kung magkakaroon ng warrant of arrest laban kay Digonggong. Nagpanig silang lahat. The Philippines, sabi ni Secretary, is not in the business of blocking Interpol. Sabi, we respect the actions of Interpol 99% of the time. Sabi niya yan. Sana'y mag-cooperate ang Interpol at saka ang ICC. So kapag nagkaroon na ng problemang yan, they will bring it through the Interpol and we are members of the Interpol. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments, kaya hindi natin ginagalaw yan. See? If si ICC lalapit kay Interpol at si Interpol sinabi niya na, kailangan namin ng tulong nyo, wala magagawa. Kasi meron tayong, as a member of Interpol, meron tayong commitment sa kanila. Baka magsama na si Digonggong at saka si Kibuloy kung saan man silang kubol na nagtatago. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadalas ng mga inyong mga revenues sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup at iba't ibang mga bangko rin, no? Almost real time po yan, no? Sa mga bangko, lalo kung may online banking kayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin yung aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave sa inyo pong, para po sa inyong padala needs. Oo, sa inyong mga remittance needs. Nagpanik sila dito, guys, kanina. Tapos sabi niya, despite this, he said the government will still look into the actions it could take. So we will study the possibilities or implications of dealing with the Interpol on this matter. Hindi rin nila pipigilan yan. Nagpanik dito ang mga Nagpanik dito ang mga DDS vloggers, guys. Primarily, si Harry Roque. Kasi si Harry Roque, mga kotsero, ang abogado ni Digonggong pagdating sa kaso na to. Ang sabi, wala pong pulis ang Interpol. They will rely on the PNP or the NBI. So, mga Pinoy na kapulisan, aarestuhin nyo ba si FPRRD sa bisa ng dayuhan na warrant? Hindi man tayo parte ng ICC ngayon, hindi man tayo parte ng ICC ngayon. Member naman tayo ng Interpol. Ito pa matindi, guys. Ito pa matindi. Ito pa sabi niya. Dinagdagan niya. Actually, nauna nga to eh. Gusto ko lang unahin din to. Nauna niyang i-post to bago ito. Pero gusto ko lang unahin basahin to. Anyway, ayan nga. Sabi niya, 8 hours ago, breaking news! DOJ announces just a while ago that the Philippine authorities will not prevent the Interpol implementation of arrest warrants versus FPRRD and his co-accused in the ICC. This is a blatant disregard of our national sovereignty and independence. This Marcos Jr. government is terrible. Sabi niya. Paglabag do ito sa ating soberenya at independensya or independence. Okay. Again, mga kotsero, no, iniisip ko nga, lagi ko sinasabi to, na yung mga nakasuhan, yung mga naghabla sa ICC, sana, mag-file din sila ng kaso sa Pilipinas. But, kung ganito naman yung sistema, anong gagawin natin? Kung ganito yung sistema, yung mga ma-impluwensyang tao, poprotektahan si Digonggong, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. O di, wala kang choice kundi pumunta kay ICC. It is really now, it shows that there is a failure in the justice system.
Ano yung magagawa? It is what it is. Hindi na nga presidente si Digong, hindi pa rin makasuhan. Ano klase yun? Kung presidente siya, naiintindihan ko, hindi mo siya pwedeng kasuhan kasi, immunity from suit. Hindi ka na presidente, hindi ka pa rin makasuhan. Tsaka mga kotsero, meron din kasi tayong parte sa ating konstitusyon. 1987 Constitution yan, no? Oo. Sa state principles, no, ng Article 2, state principles natin yan. Nakasulat sa Section 2, the Philippines renounces war. Maliit ba? Lakayan natin ng konti. The Philippines renounces war as an instrument of national policy ito yung gusto kong i-highlight, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Ano po ibig sabihin yan? Tinatanggap po natin ang mga generally accepted, quote-unquote, not laws, but principles of international law as part of the law of the land. So may mga pagkakataon, mga kotsero, na dahil part tayo ng international community, parte tayo ng international community, tayo, tinatanggap natin yung mga prinsipyo ng international law bilang parte ng ating law of the land. But mga kotsero, tulad ng sinasabi ko before, municipal law or yung law natin sa Pilipinas will always be supreme. Municipal law will always be supreme. So for example, kung meron na tayong batas sa Pilipinas, hindi na natin susundin yung international law. But it doesn't necessarily mean na we will not accept the principles. Kaya nga principles eh. Prinsipyo lang ang ating tinitignan. Ngayon, if these are generally accepted principles, tinatanggap ng karamihang bansa, tinatanggap ng lahat ng tao sa buong mundo, who are we? Who are we to say na, hindi namin tatanggapin yan? Lalo na kapag meron tayong mga obligations, like membership in the Interpol. Obligasyon nating tumulong sa Interpol. So, sabihin natin, hindi tumulong si PNP. Okay? Si DOJ nagsalita. Na kanino ba ang NBI? Na kay DOJ. O di si NBI ang magsaserve ng warrant. Dito na natin nakikita yung yung pagbabaliktad o pagtutwist ng ating ng pagkakaintindi natin sa national sovereignty and independence. Kasi tayo, mga kotsero, pwede nating tanggapin ang mga prinsipyo na tinatanggap sa buong mundo. Principles lang naman, hindi naman yung batas nila eh. Prinsipyo lang naman eh. As long as walang batas sa Pilipinas that supersedes or contradicts that principle. Pero syempre, yung iba, like treaties and all of that, kailangan dumaan yun sa ratification ng Kongreso. So, ibang usapan yun. But when it comes to principles, kailangan natin tanggapin. And another example, mga kotsero, kaya nga umagri ang Supreme Court dito eh. Sinabi ng Supreme Court, mga kotsero, yung panahon ng 2011 hanggang 2019, kung saan member pa tayo ng ICC, the Philippines should cooperate. Siyempre, hindi siya pwedeng magtikta sa sa ating executive kasi si presidente lang ang pwedeng gumawa ng foreign policy. Pero sinabi ng Supreme Court, mga kotsero, na sa time na yon may obligasyon ang Pilipinas maipag-cooperate sa ICC dahil member pa tayo noon, mga panahon na yun. Kailangan talaga mag-cooperate tayo whether we like it or not. It's not a question of national sovereignty. Hindi ito question ng national sovereignty. Hindi rin ito question na merong ibang bansa na itinutulak yung sarili ng prinsipyo sa bansa natin. No, it's not. Kasi if that is the case, dapat hindi sila nag-file ng human rights violation
at crimes against humanity laban kay PBBM sa UN. Ba't sila nag-file? SMNI ano? Ayon sa dating NPA cadre na si Ka Eric Celis, crimes against humanity, violations of International Covenant on Civil and Political Rights, violation of International Humanitarian Law, and the International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights committed by the Philippine government is presided by Mr. Marcos. Ano Mr. talaga no? So ibig sabihin, nag-file sila ng kaso sa UN. Nag-file sila ng kaso tapos ang hinihingi nila 1.14 billion pesos or $20 million commensurate to the damages mentioned above. Nagkaso sila, ito. Dahil dun sa June 10 na nangyari yung nag-serve ng warrant of arrest. Tikas ng mukha, no? Nag-file pa sila ng civil case sa UN. Sila pa naningil. $20 million. Di ba? Mukhang pera talaga sa Kibuloy. Pati si Jason Sa nakikisaw-saw, sabi. Nag-file tayo ng motion for reconsideration sa DOJ. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, inanod na ng baha. Nung habagat at saka nung karina, hindi pa rin nagalaw. Mamatay na lang, titirik na lang ang mata ni Boying, walang kapag-apag-asa. Kaya paano kami hindi lalapit sa UN? Yun lang, ayaw man sana natin, kaya lang we have to. They left us with no choice. Sabi ni Jason Sa. Okay. Sige. Tanong. Di ba ganyan din nangyari kay Kibuloy? 7 taon inupuan nung dating DOJ secretary. Yung kaso ni Kibuloy. Yung motion to review ng pagkaka-dismiss ng fiscal sa kaso na inihabla laban kay Kibuloy. Tapos, nung ni-review ng current DOJ secretary na si Boying Remulla, nakitaan ng probable cause. Di ngayon, mayroong warrant of arrest. Pati yung pati RTC, nakitaan ng probable cause. Kaya nga may warrant of arrest yan. Ngayon mga kotsero, kung itong mga bumabatikos tulad ni Harry Roque, bumabatikos kay PBBM na ang involvement ng international community is a violation of our national sovereignty and independence, bakit hindi niya inadvisean si SMNI na wag niyong gagawin yan? Wag niyong gagawin yan. That's a violation of our sovereignty. Pupunta kayo sa UN, maghabla na lang kayo sa Pilipinas. Hintayin niyo bumaba si PBBM sa pagka-presidente, saka niyo siya kasuhan. Kaya pagka-ipokrito na itong mga hayop na to. Kasabihin nila yung ICC is a violation of our national sovereignty. At in the same breath, sasabihin nila, fa-file namin ng kaso si Bongbong Marcos sa UN. Tanggapin natin sa ICC. Di ba? Kasi ganyan naman kayo Di ba? Kayo nga lumapit sa UN para kasuhan ng violation ng crimes against humanity at human rights si PBBM. Ang lagay, kayo lang ang pwede. Damay na natin. Si Digonggong. Pasukin na ang ICC. I-issue na ang warrant of arrest. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Walang ibang doon. Walang ibang questions dyan. Kung gusto nyong kasuhan si PBBM sa UN, o di kasuhan nyo, walang problema. Pero, pasok ang ICC sa Pilipinas. Mas posible pa mangyari yung yung maaresto si Digonggong kaysa yung makasuhan si PBBM. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Mas posible pang maaresto si Digong kaysa makasuhan si PBBM. Lumabas din pala itong balita na to, yung si former Senator Trillanes. Biglang nagsabi na may blue notice daw ang PNP. Doon sa 5 kay Bato, doon kay Albayalde, tsaka yung mga kasama pa nila. Oo. Naglabas doon ng blue notice. Ibig sabihin, gusto doon nilang ma-interview. Gusto nilang makausap. Ayan, the ICC
has already asked Interpol to issue a blue notice against 5 former and current high-ranking officials of the PNP tagged in the Duterte administration's war on drugs. Former Senator Antonio Trillanes IV said Wednesday. Blue notice, oh. Yan, oh. Yan. So, medyo gumagalaw na ang ICC. Ano ngayon ang sagot ng ating Solgen? Ito yung sagot ng Solgen natin. Yan, andito yung sagot niya. Ano ba talaga yan? O, di painggan natin. Ano ba talaga yung ano na yan? Ganap na yan. Ang blue notice, humingi itong ICC prosecutor sa Interpol. Yan po yung International Criminal Police Organization na mag-issue na ng tinatawag na blue notice dito sa 5 tao na binanggit po natin kanina, kina Bato del Rosa, Oscar Albayalde et al. No? Collect additional information about a person's yung identity niya, yung pagkakakilanlan niya, location, yung activities niya in relation to a criminal investigation. Yon, kanina, inumpisahan na ni Patpi yung tanong, ano yung import? Ano yung kahalagahan? Ano ang ibig sabihin? Na parang, ano ba yon? Yung mabigat ba yon para mag-request ng tinatawag na blue notice ang ICC prosecutor sa Interpol? Unang-una, wala kaming personal knowledge na meron ng ganyang in-issue, no? Ang ICC na blue notice, wala kaming information regarding that. Wala naman kaming natatanggap na any official communication either regarding that. So, kamukha yun, nakita lang namin yan sa balita. Pero ang ibig sabihin nun, assuming na totoo yun, ay parang naka-alert ang Interpol, no? Nakatimbre. Nakatimbre, pero hindi to arrest. Kumbaga parang manmanan lang. Kumbaga sa atin, may whole departure order tayo na ini-issue ng mga courts. No? Talagang pipigilan yung tao na makalabas ng bansa. Pero meron din tayong tinatawag na ILBO, no? Immigration Lookout Bulletin Order, na hindi ka naman pipigilang mag-travel, pero imo-monitor ang location mo, kung saan ka pumupunta. So parang more or less ganun yung... But correct me if I'm wrong, Solgen, yung nabasa ko, pag may blue notice, pag umalis ka ng bansa, for example, kayo po, nasa blue notice, kunyari ako si Senator Bato, pumunta ako ng Amerika, pwede akong hulihin doon sa Amerika at doon po ako i-interrogate. Yun po ang nabasa ko po. So parang those are one of the parang measures that the ICC they enforce so that you are compelled to face them, to talk to them. Palagay ko hindi ganun katindi ang effect niyang blue notice, no? It's really more to find out the location of a certain person, but to detain him, I think unwarranted yun, no? Voluntary lang on the part of the person whether papayag siya or not to be interviewed. At kung siya ipipilitin... By invitation yun? Yes, hindi compulsory yun. Kasi he's only under investigation. Di naman siya suspect. I mean, hindi naman siya accused na kailangan ng arestuhin. So, in my opinion, voluntary yun kung papayag yung tao na gustong ma-investigate. No? At kung siya pipilitin at i-detain, then pwede siyang pumunta sa domestic courts, no? Kung saan man yun, para hilingin na pigilan itong pagpilit sa kanya. Kasi sinasabi ni Trillanes, I'll just quote him, sabi niya, their term is interview, but actually, that's essentially a tactical interrogation. They will not be able to leave until after that interview, sabi ni Trillanes. So parang that the blue notice is one of the tools that ICC OTP uses to increase or scale up the pressure for them to cooperate. Well, that is possibly true, pero we're talking about a scenario na yung subject of the interview or investigation is outside the country. Pero kung nahandito yung person na subject matter of the investigation, kakailanganin ng intervention ng ating law enforcement agents. Yung sarili nating PNP, yung sarili nating NBI. Pero kung ang policy ng Philippine government ay not to extend any legal assistance
ay hindi mangyayari Dito. yun. Oo, basta nandito sila. Oo, Oo. kasi yun ang policy natin dahil merong long-standing position tayo na nag-lose na ng jurisdiction ang ICC sa atin. Kaya wala tayong legal duty to cooperate further. Si former Presidential Legal Counsel Sal Panelo came out with a statement na in reaction to this itong latest na naman turn of events na sinasabi nga natin ninyo sa inyong tanggapan na we will not facilitate, the government will not facilitate itong na mangyari itong interview sa 5 tao na to, pero hindi Hindi natin napipigilan. haharangin, we will not stop them from doing that. Effectively daw, you are conceding jurisdiction to the ICC. Not necessarily. You are contradicting, not No. only contradicting yung No, sinabi ni it's not. PBBM na walang jurisdiction ng INC, but you are subverting itong stand ng ating Pangulo. Hindi. Ng iyong principal, ika ni Attorney Sal. Certainly not. Kasi maliwalag naman ang sinasabi natin na hindi na natin nire-recognize yung jurisdiction. Ngayon, ano ba yung sinabi natin na hindi natin mapipigilan kung gustong kausapin ng ICC prosecutor yung mga under suspicion, no? Voluntary yan eh. Kung gustong magsalita noong person na gustong Like I interviewin. think Oscar Albayalde said, di ba? Di ba? Willing. Exactly. Kung willing naman siya na magsalita. Ready siyang harapin ang ICC. Siya yung under suspicion eh. Siya yung tinatanong. Ngayon, kung gusto niyang magsalita, it's up to him. Kasi nasa level na tayo ng individuals pagdating diyan. Right. Ang OSG, sa level ng state, sa level ng government. Wala sa amin, hindi mahalaga sa amin kung sino yung mga personalities involved. Kaya kung gustong interviewin ng ICC, sasabihin ba natin sa ICC, no, hindi nyo pwedeng gawin yan. Mandato nila yun eh. Kung halimbawa, nag-i-email, tinatawagan sa telepono, directly yung gusto nilang interviewin, pwede bang sabihin ng Philippine government, you cut yung lahat ng telephone lines, etc., tanggalin yung signal, and so forth and so on. Can we do that? We cannot. Okay. We cannot do that. Kasi kahit anong On a personal, kasi mga kotsero, ang trabaho ng Solgen really is the lawyer of the state. Abogado siya ng Estado ng Pilipinas. Yun ang trabaho ng Solgen. So, kapag bumaba ka sa level ng individuals, hindi nakasaklaw yun sa mandato ng Solgen. Kaya sinasabi ni kanina, ni Solgen, kung ang ICC pupunta sa Pilipinas, tapos rektang kakausapin si Bato de la Rosa, hindi na mapipigilan yun. As long as they're here, pumasok sila sa Pilipinas, and legal ang kanilang pagpasok, at pumunta sila sa opisina ni Bato de la Rosa sa Senado, at winelcome sila, pinapasok sa loob, at sila ay nagtanong, wala silang magagawa. Kumuha ng hiwalay na abogado si Bato de la Rosa. Habang kaharap niya yung, of course, may legal team naman siguro siya, para kaharap niya yung mga tao ng ICC. Hindi na mapipigilan yun. Lahat silang mag-aagawa nun. Yun yung sinasabi ni Solgen. Kasi nga, dahil lang ang trabaho ng Solgen, na mandato nila, ay yung Estado, the whole government of the Philippines. Yun lang ang poprotektahan nila. Yun lang ay pagtatanggol nila. Yung Estado. Hindi yung mga tao. Again, it's voluntary. Kung ayaw lang sagutin, di wag. Diba? Sabi nga ni Solgen. platform online, Yes, online. telepono, email, person to Yeah, person. oo. So, Solgen, please clarify, kasi during the time of PRRD, they were uninvited. They were not welcome. They cannot even step here. But what is now the policy of DOJ or Solgen? Would you know, na kunyari, ako po ang isa sa ICC prosecutor. I decide to make a visit to the Philippines and just try my luck to interview one of the 5 or all 5. Will I be allowed to enter? That's also a question kasi PRRD was very firm. He said, you are not welcome here. But have we lifted that ban, the travel ban? But baka hindi ako ang proper person to answer DFA that. sasagot dyan. Kasi Pwede rin immigration. May discretion ang Bureau of Immigration. No? Na kahit na sinasabi natin na kung yan ang mandato nyo, hindi naman namin kayo mapipigilan, wag lang kayong aasa na tutulong pa kami dyan. No? Kung yun ang ating position. Ang Bureau of Immigration
na siyang nagde-decide whether, magpapapasok ba tayo ng isang foreigner or not. And the BI is under the Department of Justice, no? Not correct. under the OSG. So, nasa kanilang discretion. Ang daming Pwede nilang under ng i-determine DOJ. kung itong taong papasok na ito ay isang undesirable alien, no? Kung ang kanilang assessment, magi-interview lang naman yan. Kung hanggat walang ginagawang mali or Correct. masama o labag sa batas, di hayaan natin. At Correct. hintayin na lang natin kung meron siyang gagawing any violation, saka natin paalisin. Pwede rin namang sabihin nila ng BI na may purpose yan. Ang purpose niyan pagpunta rito, mag-investigate. Ginagawa na naman natin yung sarili nating investigation. Ang ating mga domestic institutions, nag-i-investigate na rin. So, bakit pa sila makikialam? So, pwede namang ang mindset ng Bureau of Immigration, undesirable yung papasok na yan. Hindi natin papapasukin yan. So, may discretion. Kumbaga walang notice, walang hard instruction. So it's up to the BI under the DOJ to be the one to make that call. There's no written policy or a travel ban against ICC prosecutors. Sa pagkakaalam ko, wala namang anything in Wala. writing na specifically stating na hindi Wala makakapasok yung mga yan. Naalala nyo na before, nung February, di ba, nag-iiyak si Harry Roque, sabi niya, si Bongbong Marcos dapat maglabas na executive order na hindi na tayo magko-cooperate. I-indicate lahat ng ahensya na ito, ahensya ng DOJ, ahensya ng Immigration, ahensya ng DFA, sa Office of the Solicitor General, etc., etc. Lahat ng ahensya na yan ay hindi na makikipag-cooperate sa ICC. Ito yung dahilan na yun, mga kotsero. Buti na lang, walang nilabas na executive order ang presidente. Kasi nung panahon na yun, si Harry Roque wants a more solid commitment from the administration na hindi maiimbestigahan si Digongong. Hindi niya nakuha. Hindi niya na-pressure ang administrasyon para gawin yun. Di wala. Yung sabi ni Solgen, discretion ng ng immigration yan. If they decide na itong mga ICC prosecutors are undesirable aliens because we are already conducting our own investigations, o di undesirable aliens sila, hindi sila papasukin. Or kapag sinabi naman na, mag-i-interview lang naman, wala namang masama dyan, hintayin na lang natin na gumawa sila ng krimen, pag gumawa ng krimen, then we can deport them, doon papasukin natin, o mag-interview lang naman, wala namang masama doon. Oo. Anong sinabi ni DOJ Secretary? Take note, sinabi kanina, ang BI, Bureau of Immigration, ay nasa ilalim ng DOJ. Hindi naman, wala kami in the business of blocking Interpol and ICC. Tayo dyan. So mukhang sa sitwasyon na to, mga kotsero, si Remulla ang magpapapasok. Si DOJ. Mukha lang. But again, sinabi rin naman ni Remulla, mag-iintay siya ng polisiya. Sana yun. Ayan, unless a policy is laid out. Ayan. Oo. Unless a policy is laid out. Kapag sasabihin ni Presidente na, talagang wala, di natin na-entertain yan. Sorry. Di wala. Ganun talaga. But right now, status quo. Wala pa naman policy puro statements lang naman And alam nyo mga kotsero, I think for now, palagay ko lang naman to, hindi ako sigurado. Pero ako bumabangka lang ako dun sa mindset na tao din si PBBM. Marunong magalit at marunong mainis at napapagod din kapag siya ay napupuno. Posible, mga kotsero, na yung position niya before na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC will be reversed. Probably it will be reversed. Bakit? Tinraidor siya ng mga kampi niya. Diba? Tinrato mo na maayos. Pinapahiram mo yung presidential helicopter para bisitahin yung mga anak niya sa Davao City. Nung unang nanalo si Sara. Mga first few weeks, hindi pa siya nakakalipat sa Manila. Nag-helicopter ro siya papunta sa Davao City mula Maynila. Presidential chopper. Nung humihingi ng budget na 125 million para sa confidential funds, pinagbigyan mo na 125 million na right now, bit the ass of the president, of the office of the president.
Yung 125 million na yan. Kasi ginastos ng 11 days. Tapos, come January 2023, 2024 pala. Aakusahan ka na addict, nagpalabas ng mga peking dokumento ng PIDEA leaks, nagpalabas ng peking video na wala naman palang kwenta. Ng pulburon video daw, walang kwentang pulburon video, fake news sa fake news. I know PBBM is a nice person. But you know, the thing about nice people is that when they are not nice, they can be a pain in the ass when they're not nice. Feeling ko, one of these days, babalik ta rin ni PBBM yung polisiya na yan. One of these days. May not be anytime soon. May not be soon. But probably before 2027. Before, or baka nga immediately after 2025 elections pa. Ako, again, mga kocher, naniniwala pa rin ako na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. I still believe that we have a working justice system. Oo. Naniniwala pa rin ako na may hustisya pa rin sa bansang Pilipinas. I think Duterte is a special case. Oo. I think yung kaso ni Duterte is a unique situation kung saan dapat binibigyan ng konting leeway yung mga rules when it comes to him. Kasi si Duterte, he doesn't play by the rules eh. He doesn't play by the rules. So, if you play by the rules, matatalo ka ni Digong. Sigurado yun. If you play by the rules, talo ka ni Digong. So, ang pinakamagandang paraan para mautakan mo si Digong is you don't play by the rules. Para you're always one step ahead kay Digonggong. Kaya nga gigil na gigil si Digonggong na i-destabilize yung gobyerno, 'di ba? Dahil nga diyan sa ICC na 'yan. Kaya nga gigil na gigil siya diyan eh. Gigil na gigil yung pamilya na 'yan kay PBBM dahil diyan sa ICC. Let's see what will happen in the near future. So mga kotserong, ganito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel, and pa-follow din po tayo sa ating Facebook page. Jared po dito ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?